Hello pong muli mga kababayan. Ang inyong pong lingkod si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po ay nasa mabuti po ang kalagayan at samahan niyo po inyong lingkod. Tayo po ay magkumentuhan. At magumpisa na po tayo mga kababayan. Alam naman po natin, di po ba, na sa atin po ginaganap ang Asian Summit 2026. Pero sa kabila nun mga kababayan, ang ating gobyerno ay kailangan pong itago dahil nga po mga kababayan, napakahirap po kasi na itago din ang kabulukan po sa ating bansa. Napakahirap po kasi itago ang katotohanan. Lalong-lalo po ang ginawa po nilang paglilingkod sa atin. At siyempre hindi mo maitatago ang realidad ng ating bansa. Katulad po nito, yung ginawa po ng pamahalaan dyan po sa Cebu. At siyempre po ano po ginawa ng pamahalaan? Ang mga informal settler po natin, ang mga informal settler, tinakpan po ng mga tarpaulin para po hindi makita ng mga bisita dyan po sa summit mga kababayan. Hindi po makita ng mga bansa-bansa na miyembro ng Asian Summit mga kababayan. Pakinggan po natin itong balita. Tinakpan ng mga tarpaulin ang mga dinadaanan po mga kababayan. Ito po. At komentuhan po natin. Plano nga nila ako unahin eh. Di ba? Tinakpan ng tarpaulin na ang 1 kilometrong bahagi ng South Road property sa Cebu para itago umano ang mga informal settler sa delegates ng ASEAN Summit. Live mula sa Cebu na sa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. John, ano ang reaksyon ng mga residente dyan? Cheryl, marami ang hindi natuwa matapos takpan ng tarpaulin ng ASEAN ang bahagi ng South Road Properties dahil ginawa umano ito para hindi makita ng mga delegado ng ASEAN Summit ang mga informal settler na nakatirik sa coastal areas at ang mga tonel-toneladang basura na nagpalutang-lutang sa tubig sa lugar. Ito ang bubungad sa mga motorista sa bahaging ito ng South Road Properties sa Cebu City. Mga tarpaulin ng ASEAN Summit na nagpapakita ng mga tourist attractions sa Cebu. Pero marami ang hindi natuwa rito dahil tingin ng ilan, inilagay ito para takpan ang itsura ng kahirapan. Sa likod dito, tunet-tuneladang basura at mga informal settler. Depensa naman ni ASIC Dominic Javier Imperial, ginawa lang ito para makahikayat ng investments ng bansa. The purpose of that is not only to be welcoming, but to also show to the world that we are ready, that we are committed, and that we are ready for business. Kumbaga, it also attracts investments. Bukod dito, maraming mga negosyante ang umaaray dahil apektado raw ang kanilang kabuhayan. Matumal raw kasi ang mga turistang bumibisita sa Mactan Shrine dahil isinasara ang ilang daan papunta doon tuwing may darating na delegado sa ASEAN. Tulad kay Nanay Hilda na wala pang kinikita. Sa ako lang paminaw, sir. Papadyo ko yung tabi ng mano. Ako may tao kong palit. Pero, so kuligabong ko rin sa ako pag nabuhi. Nananawagan sila sa pamahalaan na bigyan naman sila ng ayuda kahit papano makatawid man lang ang kanilang pamilya sa gutom. Sa kasalukuyan, talagang naaapektuhan ng aming kabuhayan dahil kukunti lang ang mga turistang namamasyal. Dahil may mga bisita tayong galing sa iba't ibang bansa. Kaya hirap talaga kaming kumita ngayon. Cheryl, hindi na natin napuntahan dahil sarado ang daan pero may mga water activities rin tulad ng diving at island hopping na malapit sa venue ng ASEAN Summit ang itinigil muna ngayon ang kanilang operasyon dahil... Yan po mga kababayan, nakita nyo po. Ang isa raw pong pang-akit para daw po makihingkayat ng mamumuhunan sa ating bansa ay yung mga tarpaulin. Nilagyan po ng tarpaulin mga kababayan, yung mga basura. At yung mga kababayan po natin nakatira po doon po, mga naka-squatter mga kababayan. At yung tambak-tambak pong basura ay tinakpan po ng tarpaulin. Dahil nga po makikita po ng mga delegado, mga delegates, mga kabayan ng Asian Summit. Yung dadaanan po nila mahigit 1 kilometro ay makikita po ang bulto-bulto tambak po na basura. At ang ating mga kababayan sa hirap ng buhay. Kaya po naisipan pong lagyan ng tarpaulin para hindi po makita.
Hindi naman po tanga bobo ang mga bansa na mamumuhunan sa ating bansa. Hindi po tanga ang ibang bansa na ikaw ba naman mag-i-invest ka sa ating bansa. Sa Pilipinas mag-i-invest sila dahil lang po sa tarpaulin. Dahil makakita lang sila ng tarpaulin, ibig sabihin maayos ang bansa natin. Mga kababayan, grabe nga korupsyon ng bansa Paano mamumuhunan sila sa ating bansa? Talamak ang korupsyon. Yung korupsyon nga ng flood control, hindi pa nila napipix Hindi pa po napapanagot ang ulo at napakarami pong galamay. Hindi po ba? Ng flood control. Sino mamumuhunan sa ating bansa? Hindi po ba? Napakataas ng inflation, isang damukal ang problema ng bansa. Napakataas ng krimen. Bumabalik po ang isang damukal na tumataas na naman ang mga pulburon. Hindi po ba? Nahandyan po ang salot pa na makakaliwa. Hindi po ba? At nahandyan pa ang nagaharing mga oligarkiya sa ating bansa. Paano ka makakahikayat ng mamumuhunan sa ating bansa? Kontrolado po nila lang ang lahat ngayon. At meron po sakit na kanser ang bansa. Ang ating bansa po ay may sakit na kanser sa korupsyon. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman tayo. Napakatagal po ng preparasyon. Kung talaga po ito pong gobyerno natin ngayon, real talk, kung ito po talaga ay nasa ayos ang paglilingkod, napakatagal po ng preparasyon ng Asian Summit. Ang Asian Summit po ay matagal ang preparasyon. Taon. 1 taon po. Di po ba? 1 taon ang preparasyon. Diyan mo pala gaganapin sa Cebu, hindi mo malang inutusan at binadgetan sa dami ng pera na binabudget nyo taon-taon, trilyon, hindi man lang nyo napaganda at nalinis. Yang sinasabi pong tambak-tambak na basura dyan sa Cebu na dadaanan ng mga delegado, ng mga delegates, dyan po, hindi man lang nalinis. Unbelievable. Di sana dyan nyo na lang ginanap sa Metro Manila at dinaan nyo sa Manila Bay na nalinis ang basura tae dyan. Di umano. Hindi po ba? At sana ginawa nyo sa Davao City at hindi kayo makakita ron ng basura sa karsada at sa dagat. Hindi po ba? Ibang klase. Tapos ngayon, ipagmamalaki nyo yung tarpaulin. Dahil yung tarpaulin ay isang mahalagang bagay sa administrasyon ngayon dahil isa itong tarpaulin na pwedeng makahingkayat na mamumuhunan sa ating bansa. Ginagawa niyong bobo tanga ang mga bansa nakasapi ng Asian. Dito po itong Asian Summit. Ginagawa niyo naman tanga ang mga bansa. Yang mga bansa na yan, matatalino yan. Lalong-lalo po yung mga asensadong bansa, matatalino po yan. At yan po'y nagre-research. Nagre-research po ang mga bansa. Lalong-lalo po, mga kababayan, kung sila'y mamumuhunan sa bansa katulad ng Pilipinas. Magre-research po yan. At aalamin po nila. Aalamin nila ang kalikaw ng bituka, pati bisyo ng namumuno sa ating bansa. Pati bisyo, aalamin nila kung may bisyo ba ito, wala. Hindi po ba? Yan po mga kababayan ay pinagmamalaki po ng pamahalaan. Kaya raw po tinakpan ang mga basura at ang ating mga kababayan na naghihirap sa Cebu. At wala man lang po natatanggap na ayuda ay sila po'y nahihirapan dahil po doon ginanap ang Asian Summit 2026. Wala pong pumapasok na mga turista. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon? Sino pa ang magtuturista kahit po lokal? Kahit po mga lokal, mga Pilipino, mahihirapan po magturis po sa ating mga tourist spots sa hirap ng buhay ngayon. Napakataas ng inflation at napakamamahal po ng gastusin at ubod ng mamahal na mga bilihin. Hindi po ba? Yan ang ipinagmamalaki po ng binagoong Pilipinas na sila po'y magsisiyaman. Hindi po tayo, sila lang. Di umano. Pagkatapos pong binaon tayo sa utang, napakalaki na po ng inuutang nila. Hinigitan na po nila ang inutang ni dating Pangulong Duterte.
hinigitan na po nila. Wala pa silang 4 na taon sa panunungkulan, hinigitan na po nila. Nilagpasan na po nila ang 6 na taon na nautang ni dating Pangulong Duterte na napakarami pang nagawang build at nalinis pa ang Ilog Pasig at ang Taian sa Maynila, ang Manila Bay di umano, pati ang Boracay. Hindi po ba? Samantalang po, sa dami po ng pera na inuutang naman po nila, ang naging proyekto po nila, mga kababayan, ay isa na po itong tarpaulin. Yung tarpaulin, mga kababayan. At siyempre po, male-maleta. Isang damukal po na male-maleta. Yan po, mga kababayan, ang nakakalungkot. Dinadaan lang po ang ating bansa. Saan po? Para po masabi na maayos ang bansa at tumatakbo po na maganda po ang layunin o sinasabing ang bansa natin ay maayos at hindi po bangkarote at hindi po naghihirap ang mga Pilipino, mga kababayan, ay ang gagawin po ay puro kasinungalingan di umano. Kailangang magsinungaling na maayos at maganda ang Pilipinas. Ganyan po sila. Na, parang nagbalik lang po eh. Kasi nung panahon po, nakita po kasi natin yan eh. Di ba ba? Nung panahon po ni Pinoy, ganyan po, nagtatakip po sila niyan. Nakita po natin yan eh, panahon ni Pinoy. Ganon din po nung panahon ni Erap, panahon ni Gloria, panahon po ni Ramos. May mga ganyan eh. Pero po nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganyan. Naglilinis po si dating Pangulong Duterte. Naglilinis po ng basura si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Pero po ngayon, lahat po ng uri ng klase ng basura sa gobyerno, mga kababayan, ay inipon. Inipon po ng gobyerno at nagsama-sama po silang lahat ang mga basura sa gobyerno. Sama-sama po sila, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po, mga kababayan, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, kay Annie Jo, kay Jem Aris sa United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, kay Mika Legaspi, kay Arthur Estranero ng USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Jesus Valdepena at Rolando Guerrero. Thank you po sa inyo, mga kabayan, at Happy Mother's Day po sa lahat po ng ating mga minamahal na mga ina. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Happy Mother's Day. At tiis-tiis lang po tayo, mga kabayan, at dasal-dasal po. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye!